guys, Spirit Guide Messenger po. Hi Gemini! Gemini, ang intention ko sa paggawa ng video ito, naway mabigyan ko kayo ng kamalayan at ma-heal nyo ang inyong sarili at magkaroon kayo ng self-love. Okay? So ngayon Gemini, ang reading natin, kailan ang timing ng pagtatagpo nyo, ikaw at yung iyong enerhiya, yung sitwasyon mo, aalamin natin, pati yung sitwasyon ng person mo, ano ang katangian niya, impression, iniisip niya sa'yo, ano ang kanyang kalagayan. Okay? If ever na meron siyang mensahe, alamin din natin yan. Okay, Gemini? Mukhang baliktad to Diyan. Binaliktad ko pala. Sorry. Pause and catch your breath. Catch your breath. And eto sigurado baliktad. Kaya ganyan. Diyan. Replenish your energy. Creating sacred space. Creating sacred space. Tingnan natin. Dito ang dami ko nakakita Gemini, nakakita akong sitwasyon mo dito. Mukhang malungkot ka dito. Tingnan mo itsura mo. Tapos dito, talagang kapit ka talaga dito. Kung makakapit ka, grabe. Trinahidor ka ba dito? May trumahidor, may trumahidor ba sa'yo? May nag-traitor. May nag-trumahidor ba sa'yo? Or, grabe kasi yung itsura mo, yung kapit mo dito, parang mukhang malungkot ang itsura mo. Alam mo, Gemini, kapag nagtagpo kayo nitong person mo, ito ang timing na talagang mayayanig ang mundo mo. Kaya kakapit ka talaga dito, sa sanga na yan, sa branches na yan, kakapit ka. Aakyat ka ng puno, kakapit ka dyan, ganyan. Kita mo yan. Na andito ka. Kasi mayayanig ang mundo mo dito Kaya kakapakit ka dyan, tapos punta ka sa punong yan. Maganda ganito ang tingnan mo na lang, And, pwede pa dito, may connection ito sa iyong health, Gemini. Hindi lahat sa inyo makaka-resonate. Then, kung hindi ka naka-resonate, then hindi sa'yo ang energy, Gemini. Okay? At, health ang nakakita ako dito sa'yo. Maaring sa sobrang work mo, magiging over-fatigue. Kaya malamang na magko-collapse ka dito. Magko-collapse ka, magkakaroon ka ng nervous breakdown siguro, o yung timing na baka yung iba sa inyo nagluluksa or magluluksa. Di ko alam kung ilang taong ka Gemini, pero sa tingin ko, baka yung iba sa inyo yung Gemini nasa tamang edad na kayo, yung edad na makakaranas kayo ng ganitong klaseng health issue, mga nervous breakdown, at Gemini, May 22 and June 21 hanggang kuha pa tayo ng ibang baraha. Kumuha ng iba. Additional lang itong ay, baliktad. Additional. Master. Sabi ko na nga pati. Okay, sige. Yung sitwasyon mo at timing ng pagtatagpo nyo nitong person mong ito, malamang na nasa isa kang sitwasyon na malapit nang matapos ang iyong samahan. Kasi parang nakaganon yung pak! Tutupiin mo na yan or sisirain mo na.
i-close mo na yan. Matatapos na ang isang samahan, isang yugto ng panahon ng iyong buhay, na malamang napuno ka dito ng pagdurusa. Medyo malungkot ang iyong aura dito. Nauwi ka siguro sa trahedya. Grabe siguro ang kalungkutan, kapaitan, nagdusa ka siguro dito. Kaya nga sinasabi dito, replenish your energy. Meron ka hindi magandang samahan na napasukan, Gemini. Hindi lahat sa inyo yung iba, So, yan ang nakakita ko. Parang nalungkot yung boses ko. So, yan ang nakakita ko. Pero yung ibang Gemini, masasabi ko, nagtagpo or magtatagpo, kayo ng person mo. Pero siya ang nagtagpo na siguro kayo, yung iba sa inyo. Kasi kayo Gemini, or hindi lang kayo Gemini, lahat tayong tao, as long as hindi ka spiritually awakened, At hindi mo kasi alam kung sino talaga ang soul contract mo. Kung sino yung taong kaharap mo. Kaya siguro ngayon, Gemini, manaririnig kang soul family, di ba? Mga ganyan. Hindi mo kasi alam na itong taong to, itong person mo, nagtagpo kayo, pero siya ang inilagay mo sa komplikadong sitwasyon. Naging complicated ang inyong sitwasyon. Malamang na wala kang alam. Hindi mo alam na, oh my God, siya na pala ang iyong the one. Alam mo yun, Gemini? Ulitin ko lang, ha. Ako, palagi ako nag-share about ng mga karanasan ko at karanasan din ng client ko. Pero yung mga pangalan ng client ko, hindi ko talaga nilalabas. Siyempre, lalo na dito sa Japan, personal information, kailangan talagang is-sealed yan. Pero yung mga karamihan sa client ko, willing naman silang i-share yung kanilang experience. Which is, lalo na pag spiritually awakened kang tao, kailangan mo i-share. Para yung iba, malaman din nila kung ano talaga yung katotohanan. Base sa iyong karanasan. Okay? So, ang gusto kong sabihin dito sa iyo, Gemini, dahil nga may mga ganyan sitwasyon, na hindi talaga alam nila na yung asawa nila, yun na pala, yung karelasyon nila, yun na pala ang kanilang destiny person. Pero dahil nga sa ating mga pride, sa ating mga ugali, na paglalaruan tayo ng tadhana, Gemini, pero kapag truly, spiritually awakened ka na tao, malalaman mo yan. So, huwag mo sabihin may third eye ka. Kung yung third eye mo, kailangan mabasbasan niya ng Panginoon. Dahil hindi lahat ng taong may third eye ay talagang truly, fully, spiritually awakened. Mataas ang vibration. Hindi. Merong mga taong may third eye na demonyo ang itsura nila. Kaya pag alam mo, kapag may third eye ka na, kung masasabi kong spiritual eye, makikita mo agad sila, yung mga manghulang yan, mga psychic, demonyo ang itsura ng mga yan. Okay? At karamihan sa kanila, hindi nila kayang hulaan ng kanilang sarili. Bakit? Dahil sarado. Mababa ang vibration ng mga yan. Hindi sila makakaakyat sa Akashic record. Kaya hindi nila alam ang kanilang buhay. Which is pag ikaw ay truly, fully, spiritually awakened, bibigyan ka ng universe ng chance na makapasok sa Akashic record. Malaman mo at magiging empleyado ka kasi ng universe. So, kailangan mag-share ka ng experience mo pero hindi lahat ng sekreto mo i-share mo. Okay? May pwedeng hindi. Parang katulad din sa mga kliyente, pwede mong i-share yung mga experiences nila, pero yung personal information, yung pangalan nila, kung saan sila nakatira, hindi mo pwedeng sabihin. Ganun lang yun. Ganun din sa universe. So, maraming ganyang mga tao, Gemini. Pasensya na ha, medyo humaba ang explanation ko, pero kaya ko sinasabi yan dahil nag-iba na ang mundo natin, At ang gusto kong mangyari, Gemini, erase mo ang vibration mo para makamtan mo ang kaligayahan. Hindi mo kailangan maghirap, okay? Lalo na kung ganito ang itsura mo. Meron kang mabigat na pinagdaanan sa past mo. So, sinasabi sa inang baraha, replenish your energy. Sacred space. Kung marunong ka magdasal ka na. Okay? Humingi ka ng tawad sa Panginoon. So, alam mo kasi, Gemini, maraming tao talagang obsessed sa pagpapahula, Pero,
malamang na ikaw ang Gemini na nakita mo na, naging karelasyon mo na itong person mo, etong dawan mo. Ano? Kaso nga lang, wala kang alam. Kaya malamang, dahil sa mga pag-uugali nyo, nauwi kayo sa hindi magandang samahan. Ano? Ganyan na nangyayari talaga, Gemini. Believe it or not. Alam ko yan, Gemini. Trust me. At ako, Gemini, sa panghuhula ko, talagang babasahin ko talaga ang enerhiya mo. Hahalukayin ko talaga ang baraha mo, Gemini. Para magkaroon ka ng enlightenment. Mamasmasan ka. Okay? Okay, Gemini. Bibigyan kita ng kasagutan. At yung iba sa inyo, by the time natatanggapin mo kung sino ka, ikaw, Gemini, yung sarili mo, once na nag-start kang acceptin yung sarili mo, yung pagkatao mo, o yung pagkakamali mo sa mga nakaraan, or kasalukuyan, kung ano man ang pagkakamali may ginawa ka, yan ang timing na magtatagpo kayo ng person mo. Hindi lahat, yung iba sa inyo. Okay? Freedom, pero baliktad. Ito, kung ano yung lumabas, yan. Pero ito mga ganito, upright natin yan siyang babasahin. Wait a minute. Knight of Pentacles. Knight of Pentacles. Tapos, King of Wands. And, Page of Cups. May similarity siya rito, pero ito reverse. Reverse ko ba? Hindi ganun siya, di ba? Etong dalawa ang reverse. Ay, naku, kalimutan ko na. Pero tingin ko ganito. Sorry. Pag nagkamali ako. Hindi ko na-checka ng video. Nagmamadali tayo. Okay. Gemini, yung time na pagsisisihan mo ang mga ginawa mong pagkakamali, let's say nag-confess ka sa isang tao, let's say sa simbahan, kay padre, or magte-take ka ng therapy or counseling, yan ang timing na matatagpuan mo itong person na to. Bakit? Yan ang timing na magkakaroon ka na ng freedom. Kasi magiging free ka na eh. Yung bagahe mo, maire-release mo na yan. Alam mo yun? Sa therapy, Gemini, pag once na nag-therapy ka, or kung ayaw mo mag-therapy or mag-counseling, ikwento mo lang sa pinakataong mapagkakatiwalaan mo. Tapos yung lahat yung sikreto mo ba, yung talagang feeling mo talaga na itong taong to, safe ka, safe na ikwento mo sa kanya yung iyong karanasan, then magkakaroon ka ng freedom. Marirelieve mo yung sarili mo. Mabibigyan mo ng kalayaan ang sarili mo dito. Pero kailangan i-release mo yung bagahe mo. And pag once na na-release mo na yan, yan na ang timing na makikita mo itong person na to. Okay? Gemini, na-get mo yan? Yan ang mga, ang tawag dito, mga sitwasyon mo na magaganap sa iyo. Alamin naman natin yung sitwasyon, energy ng person mo, no? Kapag nagtagpo kayo, anong kaganapan ang meron, Sa ibabaw na lang. And then, kuha tayo dito. Diyan. Dito siya. Ito is upright. Free yourself. See? Alam mo naman, free yourself, freedom. Pakawalan mo na yung sarili mo, Gemini, sa bagahe mo. Tama na. Pero ito rin yung person mo, kailangan niya ring pakawalan yung sarili niya, malamang nag-aano kayo dito. Pareho kayo ng it's time to take back control of your life. Keep an open mind. Your soulmate may differ from your usual type and expectation. Attraction. You attract romantic love by enjoying this moment fully. Uy, ang dami nitong ang dami kong validation. Ito pa, rider. See? Tapos tinan mo, eto rin, rider siya dito, nakasakay pareho sila. Pero ito, tinan mo rider siya, tapos
baliktad yung mukha niya. Ito naman, itong Knight of Pentacles natin, ganyan, kung titingnan mo ganyan, pareho silang nakasakay. Pero kasi nga, reverse, di ba? So, ito naman, reverse din yung mukha nito. Nakakatuwa naman tong baraha mo, Gemini. Grabe. So, dito, ang sitwasyon ng person mo, mukhang feeling empty siya. Ano? Nakasakay siya. Pero tulala siya eh. Alam mo yun? Minsan yung ganyan yun eh. Nakasakay ka ng kahit sabihin mo nagmamaneho ka ng kotse mo. Minsan natutulala tayo, di ba? Pag nagmamaneho, lalo na kapag nagsa-sound trip tayo sa loob ng kotse natin. Kahit sabihin mo motor yan, di ba? Natutulala ka kasi yung sa hangin, yung nakakita mo sa environment mo. Kaya minsan maraming nadidisgrasya eh kasi hindi nakaka-focus sa dinadaanan. Tingnan mo to, nakatalikod. And then eto rin, 'di ba? Naka-reverse siya. So ganun. Itong person mo, empty ang utak nito eh. Empty. Feeling empty ang kanyang damdamin. Sobra niyang sinaktan ang sarili niya. Puno siya ng insecurity, walang grow, walang pag-uunlad, walang progress, at maaring sa buhay pag-ibig or sa trabaho din, ano? Ganon din, ano? Mukhang hindi na natututo sa mga past experience niya, no? Kaya masasabi ko na paulit-ulit dito, 'di ba? Nakabilog siya. And then dito reverse pabilog din. So ganyan, no? Paulit-ulit ang pagkakamali nito. Matigas ang ulo nito. Hindi marunong makinig. Kung hindi naman paulit-ulit yung mga pagkakamali niya, palipat-lipat siya ng trabaho, tirahan, o yung mga kaganapan na nangyayari sa kanya, love life man, or private life, working life, lahat ganun. Meron siyang pattern. Ano? Ito yung enerhiya ng person mo. Yung iba sa inyo, Gemini, ano, malamang na nawala ng labis ng lakas ito sa sarili niya, ano, itong person na to, no? Kasi masasabi kong labis siyang nagsumikap, nag-alala sa ibang tao. Ano? Dito eh. Dito ko nakakita. Alam pa, eto rin. Mas nakakita ko dito sa tatlong barahang ito. Ano? Tingnan mo na lang to, Gemini. May pamilya siguro siya. Or baka may asawa, may anak. Or yung mismong sarili niyang pamilya. Nanay, tatay, kapatid, ate, kuya, lola, lola. Mas inuna niya yun. Hindi lahat sa inyo yung iba. Yung ibang person nyo, Gemini, ano? Labi siya nagsumikap, baka nagtrabaho, naghanap buhay siguro, nag-alala ng sobra sa pamilya, na kung anong ginawa niya, para lang mapunan, para lang mabigyan, matulungan. Mas inuna niya yung ibang tao or yung pamilya niya kesa sa sarili niya. Ano? Pero kung tutuusin, ito ang gusto niya. Yung bulaklak, namnamin, ano? Yung kinita niya, yung natamo niya, kung anumang tagumpay ang meron siya natamo, gusto niyang namnamin yun. Pero hindi. Kasi hindi siya nakafocus sa sarili niya. Hindi siya nakafocus sa sarili niyang landas, kundi sa iba siyang tao nakafocus. Maaari yung iba sa inyo, sa karelasyon niya before, ano? Or baka yung ikaw mismo, Gemini, na karelasyon mo to. Or yung iba naman, sa pamilya talaga. Ano? Kaya maaaring napabayaan niya talaga ang kanyang sariling pangangailangan kasi mas inuna niya yung iba. Pero kasi kasalanan niya rin. In some point, ano, umasa din siya na mapapangalagaan siya or masusuklian. Pero ang nangyari, mukhang wala. Kaya ang naging kinalabasan niya, empty. Empty ang kanyang damdamin. Kaya ngayon, naghahanap siya dito ng freedom. Gusto niya ng kalayaan. Kaya pag nagtagpo kayo nitong person mo, malamang na naandun yung insecurities niya. Puno siya ng pagsiselos at may kakulangan din kasi siya sa pagprogreso. Speaking of love, ano? Progreso sa pag-ibig. Yung tipong hindi niya pinahalagan talaga yung kanyang sarili o yung mismong sitwasyon, ano? Maaring yun ang timing na wala siyang ganang mag-ayos, wala siyang ganang pumorma, mag-makeup, ano? Maaaring yun din ang timing na siguro yung buhok niya nakapulumpol lang, gusot-gusot, ano? Hinahayaan niya na lang kung tumaba siya, kung pumayat siya, or kung ano man ang itsura niya, wala na siyang pakialam. Sa sobrang freedom na binibigay niya sa sarili niya. Freedom ng kain dito, kain doon,
Dito parang tingnan mo, kinakain niya yung bulaklak o inaamoy niya. Pero marami akong validation siya kumpara dito sa mga iba pang baraha. So, meron siyang ganong pag-uugali itong person mo. Ganon ang pag-uugali niya or enerhiya niya at ganon ang kanyang sitwasyon. Napapabayaan niya na yung sarili niya. Hindi niya na iniintindi pa. Tsaka nakakita ako dito, Gemini, medyo mababa talaga ang kanyang self-esteem, mababa ang kanyang enerhiya. May gawin man siya sa buhay niya, yun naman ay isang routine lang. Kaya dito nakapulumpol yung niya. Then yung energy niya dito, di ba reverse dito. So dito, parang ginagawa niya lang kasi kailangan. Hindi niya alam kung bakit niya ginagawa ang isang bagay. Kung ano ba ang kabuluhan, kahulugan ng ginagawa niya or sitwasyon na pinasok niya. Hindi niya alam yun. Hindi niya rin iniisip. Kaya meron siyang ganung Kaya mababa ang enerhiya ng person na to eh. At maliban pa dyan, wala na talaga siyang interest sa mga bagay-bagay. Wala rin siyang lakas ng loob na ipahayag yung damdamin niya. Kasi para sa kanya, bakit pa? Diba? Bakit pa? Para Feeling niya, hindi siya karapat-dapat na mahalin, o hindi siya magkakaroon ng magandang samahan, o hindi siya magkakaroon ng magandang karelasyon, o hindi siya magugustuhan. Marami siyang mga negatibong nararamdaman. Kasi mababa ang pagmamahal niya sa sarili niya, mababa ang enerhiya niya. Ano ba ang katangian ng taong ito? Katangian. Tumalsik na. Yes, gusto talaga niya ng freedom, Kasi tingnan mo naman ang itsura niya dito, di ba? Malayo, nasa lake. So, lake, malayo, di ba? Maraming mga tuldok. So, gusto niya freedom, gusto niya bigyan ng laya ang sarili niya. Gusto niyang palayain ang sarili niya sa mga drama sa buhay. Kaya siguro nag-aaral mag-meditation. Akala niya siguro makakalma siya, which is oo naman. Meron tayong abundance, delight. So, gusto talaga niya ng freedom dito, yung bulaklak, yung paligid. Kaya, gusto niyang bigyan laya ang kanyang buhay. Which is, yes, pwede naman yan. Free of suffering, magagawa niya yan. Like na, kung magiging truly, fully, spiritually awakened na itong taon to, mataas ang kanyang vibration frequency. At yan ang gusto niyang matamo, then matatamo niya. Pero kailangan pagsikapan niya muna yan. Baka yung iba sa inyo, Gemini, itong person mo, ganyan siya. Pero, alam mo, itong enerhiya ng person mo, gusto niya na kumawala sa pagiging isang bihag. Makontrol ang sarili niyang buhay. Kasi siguro ang ugali niya umaasa siguro siya sa ibang tao na lahat siguro pinapaubaya niya. Just like sa mga pamilya niya, hinahayaan niya na lang. Bawa, meron siyang karelasyon, humihingi siya ng konsulta sa mga kapatid. Tingin mo sa sa bago kong GFBF, ganyan. So pag sinabi, wag ka dyan, doon siya nakikinig. Kaya wala siyang kalayaan, wala siyang hindi siya marunong magpumili ng para sa sarili niya. Then ngayon, malamang na namulat na siya sa gusto niya na may freedom, gusto niya siya, makontrol niya yung sarili niyang buhay. Kasi nga, before siguro, meron siyang ganyang pag-uugali, So, yan na nakakita ko, isang katangihan niya. Kasi pinapaubayan niya sa mga tao sa kapaligiran. Mas doon siguro siya nasanay. O let's say, sabihin na natin itong person mo, Gemini, itong right person para sa'yo, sabihin na natin close silang magkakapatid, close silang magpapamilya. Pero syempre, iba yung closeness ng pamilya, lalo na kapag pumasok siya sa isang relasyon, sa magiging karelasyon niya, di ba? Kasi hindi naman niya isasama yung pamilya niya sa relasyon niyo, di ba? So, kailangan magkaroon talaga siya dito ng sarili niyang pag-iisip.
bigyan niya talaga ng pagkukontrol ang kanyang sariling damdamin, ang kanyang isipan. So meron talaga siyang ganyang klaseng pag-uugali or katangian na masasabi ko. Mga nakasanayan niya na. Gusto niyang kumawala. Maaring yung iba, meron siyang addiction dito, poor habits, hindi lang sa kanina sabi ko family, binigay ko lang example yan, pero baka yung iba, addiction, poor habits talaga, na maaring sa kadahilanan na napagod siya sa pagtakbo or sa daloy ng kanyang buhay or na daloy ng kanyang kapalaran. Kaya naghahangad ito ng freedom, ng pagbabago. Bagong buhay, bagong pangarap, pagbabago ang nais nito. At tingin ko naman, syempre hindi ganon kadali, hindi ganon kadali na magme-meditation ako, magdadasal ako, magsisage ako ng bahay ko. Hindi ibig sabihin na one click na, okay na. Hindi. May proseso yan. So yun ang kailangan niyang pagdaanan dito. Kailangan niyang pag-igihan para mahanap niya ang tunay niyang sarili at kung gusto niyang kumawala sa mga negative emotional patterns, may kailangan siyang pag-igihan talaga dito. Which is, yan ang nakakita kung katangian ng person na to. At may panata rin kasi siya na gusto niyang isakatuparan. Malamang hindi lahat sa inyo, yung iba, itong person na to. So gusto niya, kapag magkakaroon siya ng karelasyon, gusto niya ma-develop talaga yung pinaka-strong bonding. Kung let's say, sila na magpapamilya niya, very close sila magkakapatid, mag-iina, lahat kinikwento niya yung mga story niya sa buhay. So gusto niya ganun din siya pagka nagkaroon siya ng karelasyon. The same sa kanyang sariling pamilya, na andun yung strong bonding, strong relationship. Alamin natin kung ano ang impression ng person na ito sa iyo. Gemini, Kalimutan na. Ito ay upright. Gratitude and appreciation. And then, jajang, be spontaneous. And jajang, Page of Pentacles. Pareho silang bilog dito. And jajang, Queen of Pentacles. Queen of Pentacles. May pangarap talaga siya sa buhay niya, Actually, lahat Kung titingnan mo yung baraha. Yes, may pangarap din siya. Siyempre, magandang career, magandang samahan. Kasi Pentacles, di ba? And ito rin, Pentacles. So, meron siyang pangarap talaga, magandang buhay. At umaasa siya na maisa sa katuparan niya, mapapasakamay niya yung dreams niyang yan, At kapag nagtagpo kayo, naniniwala siya na magagawa niya lang yun kapag ikaw talaga ang nasa piling niya. Kapag naging kayo, gusto niya kasi nag-aabot kamay kayo dito Kaya dito nangangarap siya na mapasakamay sa niya kung ano man yung pangarap niya. At tingin niya sa iyo, malakas ang pananampalataya mo talaga. Or nagsimula ka ng manampalataya. Nagsimula ka ng magbago. Yung iba sa inyo, Gemini. Maring sa Diyos, ano ba pagbabago? Pagsisimba or from pagsisimba, nag-shift ka sa pagme-meditation,
Nag-shift ka ng pagkain mo, kung ano kinakain mo. So, meron siyang paniniwala na impression niya sa'yo, iniisip niya na si Gemini ganito. Malakas ang pananampalataya nito, madasalin, spiritual, siya, marami siyang alam sa spiritual, or maaring sa Diyos, yung pananampalataya mo sa Diyos, or sa isang relasyon mo, kung saan man, kung anumang relasyon ang meron ka, At dito, para sa person na to, maaring yung iba sa inyo, meron siya nararamdaman na parang, dahil sa tulong ni Gemini, or dahil sa tutulungan ako ni Gemini, mahihil ko ang sarili ko. Or maaaring mahil nyo ang inyong mga buhay. Mahil nyo ang isa't isa. Ma-replenish nyo yung energy ng bawat isa. Mabigyan nyo ng freedom ang inyong buhay. Gemini. So, para sa kanya, ikaw ang magbibigay sa kanya ng panibagong lakas, panibagong tapang na harapin. Hindi na siya tatakbo ng ganitong nakatalikod sa kabayo. Haharapin niya yan. So, yun ang nararamdaman niya. At nakakaramdam siya ng romance sa'yo. Isang pakiramdam na, yes, oo, kaguluhan at the same time. Misteryo na nag-uugnay sa inyong pag-ibig, sa inyong samahan, nakakaiba. Meron siya nararamdaman talagang ganon. Parang tinatayuan siya ng balahibo, kinakabahan, lalo na kapag nakakita ka, nininervyos. At naniniwala siya na magdadala ka ng positivity sa buhay niya. Kaya, kung yung iba sa inyo, Gemini, hindi pa man kayo nagkikita ng person na to, hindi pa man kayo nagtatagpo, yung soul niya to, gratitude and appreciation. Sinasabi na ng soul niya. Kayong mga tao, wala pa kayong alam. Pero ang universe o ang Diyos, ang nagsusulat ng senaryo nating mga tao. Kaya, yung soul mo, alam niya na yan. Kaya nagpapasalamat na in advance. Wala ka pang naririnig sa tenga mo, Gemini, pero itong soul ng person na malamang ito ang right person na para sa'yo, ito ang true love mo. So, Gemini, ito ang mga nakita kung katangian, impression, enerhiya ng person mo. Naway ikaw din, Gemini, imulat mo ang sarili mo, ang mga mata mo, baka yung iba sa inyo, karelasyon nyo na, at yung iba sa inyo, natagpuan nyo na itong right person o yung true love nyo. Ang kaso nga lang, wala kayong alam, pinapagana nyo ang inyong ego, ang pagmamataas nyo, kaya napapalampas nyo. Okay? So, every person na nasasalubong natin, na encounter natin, nagkakaroon tayo ng relasyon, koneksyon, lahat yun may meaning, Gemini. Okay? Hindi yan nangyayari lang by accident. May meaning yan. Kaya kahit nga itong pagpunta mo dito sa aking channel, may meaning ito. Ngayon, mga advice na maririnig mo dito sa aking YouTube channel, advice yan galing sa higher dimension. Kaya hindi ko pinagpipilitan na gawin mo, gawin mo lang tong sanggunian. And then bottom line, ikaw ang magdidesisyon ng para sa sarili mo, Gemini. Okay? So, Gemini, kung naka-resonate ka, take it. Kung hindi naman, just leave it. Kung meron kang sariling validation sa baraha, then ikaw ang mag-validate. At ang sa akin, ito ang nakita ko at ito lang ang ihahatid ko sa iyo. Hinalukay ko na ang baraha. Ikaw na ang bahala. Salamat sa like, share, comment, sa mga cross-watcher. Maraming salamat din po at naligaw kayo sa mga bago ko pong subscriber. Thank you po. Namaste po. Bye-bye.